Good morning, good afternoon mga ka-RC Pauhab. Ito po si Nanay RC. Kamusta po kayo? For today's video po, nanganak ang aming isang crossbreed na aso. Siya po ay Japanese Spitz at kalahating Shih Tzu po. So, usually po ang anak niya lagi ay 7. This time, nanganak lang siya ng 3. Ito po yung unang baby na lumabas. Normally po, nanganak siya ng 7 o 6 po na puppies. Ngayon po, nanganak lang siya ng 3. I'm not sure bakit po ganun. Siguro yung nag-stud sa kanya, matanda na, kaya hindi na ganun kalakas siya makipag-stud. So, ito po yung first baby niya. Isa po itong male. So, ayan po yung first baby, color black. Tapos yung susunod po niyan, abangan natin yung susunod na baby. Kailangan lang natin siya pailawan. Siyempre nilinis ko at kinuskus ko siyang maigi. So ito na po, nilabas niya na yung second baby niya. At ginaguide po siya ni Tatay RC. Habang binibidyo ko po ang kanyang paglabas ng second baby. Yung second baby niya po ay lalaki po yun uli. So, apricot po ang kulay ng susunod niyang baby. So, ito na po yung pangalawang baby niya. At syempre, kailangan po nating talian ang pusod ng puppy bago po natin ito putulin. So, ayun na nga po, tatalian natin siya ng sinulid bago gupitin para hindi po sumirit ang dugo sa pinaglabasan na placenta. Pagkatapos po niyan, yung placenta, papakain natin sa kanyang nanay. So, ayan po, tinatalian ni Nanay RC ng maigi para bago ko po gupitin ay hindi sisirit ang dugo niya. So, ganyan lang po ang laging gagawin. So, matagal na po namin to ginagawa ng aking asawa kasi nagbibreed po kami. 10 po ang aso namin. At ganyan po, at pag ready na sila, nagpo-post na po ako na for rehoming na sila. So, ayan po. Tas lilinisan ko lang siya at papainitan siya uli. So, ayan po. Kinuha na ni Tatay RC yung placenta at papakain na doon sa nanay. So, ang gagawin ko naman po ay lilinisin yung puppy ng maigi para bago sila dumede ay malinis na po sila. So, lilinisin ko lang siya ng tissue para wala pong mga natirang dumi sa katawan niya. Kagaya po ng ginawa ko doon sa una. So, ganyan lang po. Mahirap magpaanak ng mga puppies kasi po ng mga aso, dahil aabangan mo po talaga kung yung labas ng puppies nila para hindi po sila mapabayaan at malinis maigi. So ganyan lang po ang ginagawa, lilinisin at hahagudin ang kanilang dibdib para makikita mo po na humihinga na sila ng normal. So sa mga ka-followers ko po at ka-reels ko dyan, so mag-like, mag-heart, at mag-comment lang po tayo para sa engagement mo natin sa isa't isa. Meron po akong business na RC Pauhab, kaya po RC Pauhab yan dahil meron nga po kaming business na RC. Pangalan po namin lahat ay nagsisimula sa letter R at ang aming apelido ay nagsisimula sa letter C, kaya po RC Pauhab. So pwede po kayo mag-PM doon kapag ready na po ang aming mga puppies na i-release. So ayan po, nakadalawa na siya. Isang black at isang apricot. Pareho po yung male. So yan lang po, papailawan lang natin sila at para makita nila natin na active pa rin sila. So mag-aantay po tayo ng pangatlong puppy na lalabas dyan. So ganun din po ang gagawin, tatalian ang pusod. So pag yung pure poodle po namin nanganganak, kami rin po ang nagpuputol ng pusod. So, ito na po yung pangatlong puppy. Choco brown po siya. So, ayan po, ganun uli ang gagawin. Tatalian natin ang pusod. Pasensya na kayo, hindi namin maayos masyado ang video kasi biglaan po siya nanganak. Actually, dapat ang bilang ko ay September 17 pa siya manganganak. Pero, nanganak siya agad ng September 13. So, siguro po nagkamali ako ng bilang, kaya ang tama talaga ay September 13. Kasi po kung ano yung first stud, ayun din po yung araw na manganganak ang aso. So, ayun po.
Ayan na, tinatalian na ni Nanay RC, katulong ko si Tatay RC dyan. Ayan na po yung last baby. Nagaantay pa kami na may lumabas na baby, pero 3 lang po talaga yung anak niya this time. Anyways, blessing pa rin po yan. So ayan na nga, pinutol ko na yung pusod niya at yung sinulid at lilinisan ko siya uli ng maigi. Para pag pinadedi po ng nanay, malinis na po ang kanyang mga anak. Kung titingnan niyo po, ang lilikot ng mga papi at malusog na malusog. Alaga po yan sa vitamins habang nandun pa sila sa loob ng tummy ng kanilang mommy. So, lagi po dapat may calcium at may vitamins na pangbuntis para pag lumabas po ang mga papi ay healthy at ganyan talaga kasigla at kalikot. Kung titingnan niyo po, ang likot nila at gusto na nilang dumede. So, yun po, buti na lang at okay at normal silang lahat. Wala namang problema. So, ayun po, antayin lang natin kung kailan malaki na sila at for rehoming na po, ipopost ko rin yan. So, ganyan lang po ang ginagawa namin. Mahirap talaga mag-breed po ng aso. Minsan, madaling araw, alas 3, alas 2 na madaling araw sila nanganganak. This time po, nanganak siya ng December 13 at tanghali po ito. Lunchtime ito nung nanganak siya. At least hindi po masyadong abala sa amin. So, okay na po yan kasi kagabi pa lang po ay di na mapakali yung aso at gustong-gusto niya ng mga anak. So, ayan po. 3 lang yung puppy niya. Yung puppies niya. So, yung last po na lumabas na Choco Brown ay female. Yung apricot at yung black ay parehong male. Yung last po na lumabas ay female. So, karamihan po ay ang buyers namin ay gusto lahat female. Meron naman yung iba gusto talaga male. So, ayan po. Maya-maya, papadedehin na natin sila at ibibigay na natin sila sa kanilang mama para maayos na ang higaan nila. So, ayan po. Iilawan lang natin maigi at titingnan natin ang kanilang movement kung talagang active at healthy sila. Kasi po pag hindi sila gumagalaw, kailangan mo silang tapikin. Minsan nakakalimutan nila huminga. Ganyan po talaga. So anyways, sa mga kapwa ko po dyan ka-reels at ka-vlog ko po dyan, mag-engage po tayo sa isa't isa. At meron din kaming YouTube channel. Pinapost ko rin po itong mga aming mga aso at puppy. So, ayan na po. Pinalitan ko sila sa isang malaking planggana kasi malikot po sila at baka mahulog doon sa basket na kinuha ko. So, ito na po, minigay ko na sila sa kanilang mama at ngayon po ay dumidede na sila para mabilis silang tumaba. So, lagi po siyang ganyan lang, dedede at marunong sila maghanap. Ayun lang naman, paalam!